Tumagal ng mahigit 10 oras bago tuluyang naapula ang sunog sa bodega ng karton sa Taguig. Ang halaga ng danyos aabot sa 10 milyong piso. Ikwento mo, Kimson. Nagliliyab na apoy at makapal na usok ang bumalot sa tatlong bodega sa loob ng Veterans Compound sa Western Bikutan, mag-aalas 9 ng umaga. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga nakaimbak na karton ng Triple Star Packaging Corporation. 50 truck ng bombero ang rumisponde sa sunog. Walang patid ang pagbuga nila ng tubig pero nahirapan sila dahil sa malakas ang hangin. Dahil gawa sa mga light materials, ang laman ng warehouse na nasusunog, nahihirapan ating mga bombero na apulahin ng apoy. Idagdag pa dyan yung malaking kakulangan sa supply ng tubig. Walang water hydrant sa loob ng compound kaya kinailangan pa nilang lumabas para mag-igib ng tubig. Maagapan po kagad yung apoy, hindi na po sana lumaki. Wala po. Walang hydrant? Wala pong hydrant. Nag-aantay na lang po kami ng supply na tubig. Pagkalipas ng mahigit 8 oras ay saka pa lang nakontrol ang sunog. Faulty electrical wiring o may sumabog na heavy equipment ang tinitig ng sanhi ng sunog. Tinitingnan natin lahat yan, accidental angle, negligence angle at saka yung arson angle. Isang fire volunteer ang nasugatan matapos mahiwa ang kamay sa pagresponde. Wala namang nasaktan sa mga stay-in na empleyado ng bodega. Sa kabuuan, aabot sa halos 10 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Sa mamumuhunan, siyempre malaking bagay ang inaano namin doon sa mga taong sigurado mawala ng trabaho. Paano gagawin natin, di ba? At least nakakalungkot. Kay Imson, News 5. Taxi driver patay nang maipit sa karambola ng 5 sasakyan sa Quezon City. At lalaki dead on the spot nang mabundol ng trailer truck sa Taguig. Ikwento mo, Gary De Leon. Tulong-tulong ang mga rescuer para alisin ang naipit na bangkay ng driver ng si Efren Gato sa loob ng minamaneho niyang taxi. Dahil sa matinding pagkakayupi, gumamit na sila ng hydraulic cutter para maalis ang bubungan ng taxi. Nadami ang taxi sa karambola ng 5 sasakyan sa kanto ng Congressional at Mindanao Avenue sa QC alas 5 ng umaga kanina. Pasimuno raw sa karambola ang SUV na hindi sumunod sa stoplight. Ito ang nakasapul sa taxi. Ang sinisigurado ko lang dito sa aksidenteng to ay meron nga nag-disregard ng traffic light. Kasi dito nga ay intersection at malaki yung banggaan, 5 involved na sasakyan. Bumalandra ang taxi sa delivery truck at motor habang tumagilid ang delivery truck. Yung Pajero po, matulin po siya, dire-diretso. Tapos sinuro niya po yung binangga niya yung taxi. Yung taxi naman po, binangga ako. Nagpaikot-ikot kami, pati yung sasakyan niya. Ang kotseng ito naman, nahagip na natumbang delivery truck. Aminado naman ang driver ng SUV na si kakaharapin ni Recto. Dead on the spot, hindi pa nakikilalang lalaking ito nang masagasaan ng trailer truck sa Taguig. Bigla na lang daw tumawid kaya hindi nakapreno ang driver. Bigla. Tumakbo ko, galing sa kabila. Pabagtas siya sa kabila. Naiwasan ko na nga ako siya. Ngayon bigla siyang bumalik. Ayon sa mga nakakita, tinatakasan daw ng biktima at ng kanyang mga kasama ang kanilang deal sa bar. Sabi po ng mga nakasaksi rito, bigla na lang po tumawid yung biktima. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide ang driver. Gary De Leon, News 5. Nahuli sa buy-bust operation kagabi ang isang lalaki na suspect din daw sa pamamaril sa reporter na si Fernan Angeles. Kinilala ni Angeles si Quirino Turingan alias Junior na bumaril sa kanya noong March 11 sa labas ng kanyang bahay sa Pasig. Todo tanggi naman si Turingan sa aligasyon at sinabing hindi niya kilala itong si Angeles. Kasong possession of illegal drugs pa lang ang haharapin ni Turingan hanggat wala pang isinusumiting affidavit si Angeles kaugnay sa pamamaril nito sa kanya. Ipinagdiwang din ng mga taga-Aliaga, Nueva Ecija ang pista ni San Juan Bautista. Pero hindi pagbabasaan ang gimmick nila, kundi pagpapahid ng putik sa kanilang mga katawan. James Beltran, ikwento mo. Madaling araw pa lang, diretso na sa Bukid Amar, residente ng Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija. Pero hindi pagsasaka ang pakay nila. Binalot nila ng putik ang kanilang mga katawan. Bahagi raw ito ng panatan nila ngayong pista ni San Juan Bautista.
Nagsimula raw ang tradisyong ito noong World War II. Tinipon daw ng mga Hapon sa tapat ng simbahan na may imahe ng San Juan Bautista ang mga lalaki sa lugar para patayin. Pero nakialam daw ang langit at iniligtas sila. Malinis na malinis daw ang kalangitan noon, biglang umulan. Ayun pa lang mga Hapon, kapag umulan, hindi nila itinutuloy yung pagpatay. Kaya sa labis daw na katuwan, sa kwento, nagsihiga sa putik yung mga kalalakihan, pati mga kababainan. Sa tuwa nila, gumulong-gulong sila sa putik, dumampot ng putik, pinapahid nila sa katawan. Hindi ininda ng mga deboto ang init at kati ng putik sa kanilang katawan. Nagbahay-bahay sila para manghingi ng kandila o barya na pambili ng kandila na iaalay sa patron. Nagka-allergy ko sa balat. Matindi talaga kasi nagnana ba. Sinabi ko sa sarili ko na pagalingin lang ako ni Apo San Juan, talagang taon-taon nakakita ko yung nabubuhay. Gagampanan ko ito. Ginamot? Oo naman, at hanggang ngayon wala na. Tuyo talaga. Nagkaroon ng misa at iprinisisyon ang imahe ng San Juan Bautista sa barangay. Paalala naman ng simbahan, may mas malalim pang mensahe ang pista ng kanilang patron. Nagawa na ni San Juan yung trabaho niya, so it is now on our part to do and to continue doing what St. John has begun. No? And that is to prepare, even in our time, in our midst, to prepare the coming of the Lord. James Batran, News 5. Maaksyong pag-rescue sa dalawang bus sa China sa pool sa kamera. Mga topless na rallyista agaw pansin sa isang football match sa Ukraine. At daan-daang mamimili dumagsa sa isang supermarket ng hubot-hubad. Yan at iba pa sa Aksyon Abroad. Agaw atensyon ang pamamasyal ng 5,000 itik sa Eastern China. Regular daw na pinapasyal ng magsasakang si Hong Mingshu ang kanyang mga alaga. Mas magiging masarap daw ang mga itlog at karne ng itik kung natural ang mga kinakain nila. Tuwang-tuwa naman ang mga motorista dahil disiplinado ang mga itik at hindi nila nasasagasaan. Sa pool sa kamera ang pag-rescue sa dalawang bus na naipit sa baha at landslide sa Hunan Province sa China. Kita sa video kung paano tumagilid ang isang bus dahil sa lakas ng agos ng tubig. Halos tangayin na rin ng baha ang isa pang bus, kaya pinababa na ang mga pasahero. To the rescue naman ang isang bulldozer. Agad ring nailigtas ang mga pasahero. Hubad barong nagprotesta ang ilang babae sa isang football match ng Euro 2012 sa Ukraine. Umakyat pa sa bubong ang mga topless na rallyista. Doon ipinagsigawan nila ang pagkontra sa Euro 2012 na nagpapalala raw sa problema ng kanilang bansa sa prostitusyon. Agad namang rumisponde ang ilang pulis at pilit dinamitan ng mga babae. Ilang beses na ring nagprotesta ng hubot-hubad ang nasabing grupo sa iba't ibang bansa sa Europa. Dumagsa ang daan-daang mamimili sa isang supermarket sa Germany ng hubot-hubad. Ang unang 100 shoppers kasi na darating ng walang saplot, makakatanggap ng libreng groceries na may halagang halos $300. Katumbas yan ng halos 12,000 pesos. Gimmick ito ng supermarket para makaakit ng maraming mamimili sa grand opening nila. Maricel Halili, News 5. Susunod sa aksyon, cargo ship na sumadsad sa karagatan ng Pangasinan 7 buwan ang nakakaraan. Hindi pa rin naiaahon, mga coral reef nanganganib daw. Mercy ship ng Amerika nakadaong sa Samar para magbigay ng libreng gamutan. At kilalanin kung sino ang nag-uwi ng corona bilang 2012 Miss World Philippines.